Ganap ng super typhoon na ang bagyong Julian. Pero bago pa yan, nag-iwan na ito ng pinsala sa Northern Luzon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Nagliparan ng mga yero sa lakas ng hangin at ulan sa kasagsagan ng wind signal number 4 sa Batanes dulot ng bagyong Julian. Halos mag-zero visibility na sa bayan ng Basco, habang bumaha naman sa Uyugan. Kasamang nalubog ang mismong truck ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nanalasa rin ang bagyong Julian sa bayan ng Sabtang. Sa lakas ng hangin at ulan, halos maubos ang bubong ng covered court na ito. Nagliparan din ang mga yero sa kalsada, habang sa pantalan, mataas na mga alon ang humampas. Kaliwat ka ng pagguho naman ng lupa ang idinulot ng bagyo sa Cordillera Administrative Region. Sa Abra, mga puno ang humambalang sa daan matapos ang landslide. Malalaking tipak ng bato naman ang gumuho sa kalsada sa Baguio City. Sa Sarata, Ilocos Norte, hindi nakaligtas sa landslide ang ilang puntod nga sa sementeryong ito. Nagmistulang ilog din ang mga taniman sa bayan ng Vintar. Nalubog din sa baha ang bayan ng Batak. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang bawat ahensya ng gobyerno na rumisponde sa mga apektado ng bagyong Julian. We're just watching it and seeing what will be needed. Pagkatapos, pagdaan ng bagyo, mag-intensify pa ito So we'll have to watch until it's finished. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, kumustahin po natin ang sitwasyon sa Batanes na lubhang naapektuhan ng super bagyong Julian. At makakausap natin si Governor Marilu Cayco. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang Apo. Gov, kumusta po kayo dyan? Kamusta po ang sitwasyon ng Batanes? Okay, sa ngayon po ay medyo huminga na yung hangin dito, pero almost 24 hours kami na bagyo. Yun ang pinakamatagal ng bagyo dito sa Batanes. Malakas ang hangin, taas po ang plan. Kaya po, napakarami po ng nadamage na bahay at mga eskwelahan dito sa Batanes. Sa ngayon po ay this morning, mayroon po kaming 172 families nasa evacuation center at 2,543 individuals. Tapos po, ang damage po namin sa ay 100% po. Mga bahay na nasira bagyo ay ang initial ng reported sa amin is 2,460 magkahalot ang total and partially damaged po. Kasi marami po talaga nagprepara kami. Tinalian namin ang mga bahay-bahay ng mga mahihina ang kahit nasira sa gawa. Sa tagal, sa kasalakas ng hangin ay nasira pa po. Ngayon po ay ibinabana sa signal number 2 ang Batanes. And so far po ay maayos-ayos naman na po ba ang panahon, Gov? Opo, medyo mahina na yung hangin. Pero umuulan pa rin. Tuloy-tuloy yung ulan pero hindi na siya masyadong malakas. Pero talagang kulimlim po dito kasi under signal number 3 pahukan. Signal number 2 pahukan po dito. Pero nakakalabas na po ang mga tao. Clearing na po kami sa mga national roads. Although yung iba hindi pa passable dahil malaki yung bato sa nakaharap. Dun sa landslide sa atin dito. Yung iba po ay may manasirang mga mga retaining wall kaya ho nagkaroon kami ng baha dito sa sa bandang Uyugan po at dito sa Batanes. Ang totally affected, halos lahat naman totally affected dito sa Batanes is 6,854 families. At ngayong hapon po ay magde-distribute na po kami ng relief goods sa lahat ng barangay, sa lahat po ng munisipyo. Although yung isang munisipyo hindi pa namin madadalhan
dahil mayroon hong nakaharang na may landslide po dun sa malapit dun sa munisipyo na yon. Pero pag maalis po ngayong hapon, mapapadala namin yung relief goods nila bukas po. Tapos na-schedule na rin kami, nakapag-declare na rin po kami ng state of calamity po. Ano po, may naitala po ba tayong casualties, Gov? Wala po, yun naman kandahan dito sa Batanes. At mula nung araw po, wala po kaming casualty dito sa lalo na sa Typhoon Haiyan. Pero mayroon kaming 30 injuries, saka may isang na-admit sa hospital. Pero lang po, mga minor injuries lang po, na anuhan ng yero or natusok ng sako. Yun lang po. Wala hong major na injuries. Wala hong malaking problema naman po pagdating doon. Kamusta po ang linya ng kuryente, komunikasyon? Medyo putol-putol po tayo, pero so far, kamusta po, Gov? Kanina po, ngayon nung Sunday po, naputol ho yung ang signal po ng Smart. Pero ngayon, parang lumalabas ng pa konti-konti. Tapos yung Globe po, mayroon pero paputol-putol din po. Karamihan ang ginagamit namin dito ay Starlink po. Etong gamit po natin ay naka-Starlink po ako. At wala ho kaming ilaw po dito. Wala pa ho nung Sunday po dahil maraming kawad ng kuryente na bumagsak. At tawag dito, ang tubig sa munisipyo dahil sila dun sa kuryente. Water pump kasi yung source nila ng tubig. Pero may mga tubig na parang pinakasentro ay mayroong marami rin ng tubig dahil water pump din yung ginagamit. Doon naglagay na kami, ang bahilan na kami ng genset, pero kulang pa rin ho. Tinitingnan pa rin namin yung source ng tubig dyan sa may Mount Iraya, baka ho ayun ay bumagsak dahil sa lakas ng hangin at ulan po. And Gov, you were saying po kanina na ito na yung kinukonsidera yung pinakamalakas na naranasan po ng Batanes na bagyo? Malakas din yung mga bagyo noong araw. Malakas po ang bagyo. Typhoon Freddy, malakas yan. Typhoon, malakas yan. Pero ito, malakas na nagpagal po dito sa Batanes. Kaya marami hong nadamage sa bahay. And kamusta po ang tulong na ibibigay po sa mga affected families? Nagbibigay kami sa lahat ng pamilya, lahat ng 6,854 families ng family food packs po. Mag-start po ngayon hapon po. Pagdating dun sa yero, lumber, GI pipe na gagamitin para mga bahay na nasira ay inaayos namin kasi ang preposition namin dito na yero ay 2,175 lang at lumber namin is 2,457 at 49 lang yung GI pipe namin. So kulang po ito. Kaya po nagka-canvas pa kami sa mga tindahan kung meron silang stock para bilhin namin para makapagbigay na po kami ng pang-shelter po nila. Kahit pa paano makapagbigay po kami ng shelter. Pero magre-report po kami at hihingi ako ng tulong sa PAGCOR, baka pwede po kami mabigyan para makabili kami ng yero at iba pang pangangailangan ho ng mga pamilyang totally damaged ang bahay po nila. National government, kamusta? Ano po? Saan na sinabi? Yung pong tulong, Gov, yung tulong po ng national government, yung pong iba't ibang ahensya natin ay patuloy naman po ang coordination sa inyo, DPWH, DSWD, ano pa po ang kakailanganin ng Batanes? Ang DSWD, before Typhoon Haiyan, nakapagdala ho sila dito ng 7,000 family food packs. At enough na po yon para sa lahat ng pamilya dito. Mabibigyan namin sila ng isang box ng family food pack. So,
humingi na rin ako ng tulong sa DSWD kung pwede kaming mapadalhan ng tubig dahil yun po yung kailangan ho namin dito. At kinukulang kami ng tubig. Mayroon sa mga tindahan pero ilang cases lang. So hindi ho enough para dun sa mga tao. At sabi naman sa akin ng regional director ng DSWD ay magpapadala po sila. Inaayos ko lang sila yung transportation sa Philippine Navy at sa Philippine Air Force. Request din ako sa Philippine Air Force ng C-130 para po makapagdala ng tubig ho dito at makuha man sana nila yung aming mga 102 na stranded na turista dito. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo dyan, Batanes Governor Marilu Caico.